Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon sa ilang sandali. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, kinilala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga mamamahayag ng gobyerno para sa natatanging kontribusyon sa pagpapalaganap ng serbisyo publiko para sa bayan. Sa kanyang talumpati sa parangal, gawad ng kahusayan sa komunikasyong pampubliko, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng epektibong komunikasyon na bumubuo ng tulay sa gobyerno at sa mamamayan nito. The campaigns, the messages, and the voices we celebrate this evening remind us what leadership is capable of when there is a connection with the people. While these awards recognize your achievements, they are also declarations of leadership standards that enhance public awareness and empower participation in governance. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Samantala, kabilang sa mga parangal na ipinagkaloob ng pamahalaan ang Public Service Campaign, Government Innovation Award, Outstanding Digital Campaign Award, Champion of Information Integrity Award at Outstanding Public Communicator Award. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang mga media partner, civil society at pribadong sektor bilang katuwang ng gobyerno sa pagpapalaganap ng demokrasya at tagumpay ng pagtitiwala. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang kahalagahan ng relasyon ng Amerika at Pilipinas sa pagpapaunlad ng semiconductor industry, lalo na sa workforce training and technology transfer. Sa courtesy call ng US Semiconductor Industry Association sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na malaki ang papel ng kolaborasyon ng dalawang bansa para matiyak na may bahagi ang Pilipinas sa pagpapalago ng global technology. Noong isang taon, naitala na semiconductors at integrated circuits ang pinakamalaking export ng Pilipinas sa Amerika na nagkakahalaga ng 3.1 bilyong dolyar. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Bumubuo ang Pilipinas ng mga world-class professional upang maging target choice sa semiconductor business sa mundo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., malaki ang ginampanan ng semiconductor manufacturing sa paglago ng ekonomiya sa mahabang panahon. Dahil dito, tiwala si Pangulong Marcos na kayang sumabay ng Pilipinas sa global requirement ng semiconductor industry pagdating sa supply. Kaugnay nito, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy ang gobyerno sa pagpapaunlad ng semiconductor sa bansa upang lalong magkaroon ng puwang sa pakikipagpaligsahan ang Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Malacanang ang nalalapit na pag-uwi sa Pilipinas ng death row convict sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Nakatakdang bumalik si Veloso sa Pilipinas sa ika-18 ng Disyembre alas 6 ng umaga. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, lubos ang pasasalamat ng bansa sa pamahalaan ng Indonesia para sa pagsasakatuparan nito. Kikilalanin anya ng Pilipinas ang mga kondisyon para sa paglilipat ng jurisdiksyon ni Veloso sa Pilipinas. Ang pag-uwi anya ni Veloso ay bunga ng mahigit isang dekadang patuloy na pakikipag-usap ng pamahalaan ng Pilipinas sa Indonesia, konsultasyon at diplomasya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala sa kaugnay na balita, Public Attorney's Office umapela sa Malacanang na pag-aralan din ang kaso ng mga recruiter ni Mary Jane Veloso na nakakulong ngayon sa bansa. Ayon kay Public Attorney's Chief Persida Acosta, biktima rin lamang ang mga recruiter ni Veloso na sina Julius Lacanilao at Maria Cristina Sergio na kapwa nakakulong ngayon sa Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Hinihikayat ng Public Attorney's Office Chief Persida Acosta ang Malacanang na muling pag-aralan ang kaso ng dalawang recruiter ni Mary Jane Veloso. Ayon kay Attorney Acosta, parehong biktima rin sina Julius Lacanilao at Maria Cristina Sergio na kapwa nakakulong ngayon dito sa Pilipinas. Sina Lacanilao at Sergio ay parehong kliyente ng Public Attorney's Office. Sabi ni Acosta, walang kinalaman ang dalawa sa mga nahuling drugs sa bagahe ni Veloso nung ito ay nagtungo sa Indonesia. Ang naging papel lamang umano ng dalawa ay tinulungan si Veloso na magproseso ng kanyang mga papel at nagbigay ng pamasahe patungong Indonesia. Hindi daw tutol ang PAO sa anumang igagawad ng gobyerno ng Pilipinas na pagpapatawad kay Veloso, subalit dapat din daw isama sa pag-aaralan ang kaso ni Lacanilao at Sergio. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na ipagpapatuloy ang pagtusto sa gastusin sa ilalim ng mga benefit package. Ito ang inihayag ni PhilHealth President at CEO Dr. Emmanuel Ledesma sa naging desisyon ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso na gawing zero budget ang ahensya para sa 2025. Sa isang pahayag, sinabi ni Ledesma na nauunawaan nito ang karunungan ng komite sa paniniwalang kaya nilang balikatin ang mga gastusin gamit ang mga pondong hawak nila. Nananatilian niya matatag ang pondo ng PhilHealth para sa kanilang operasyon mula sa 281 bilyong piso na reserves at 150 bilyong surplus funds nitong Oktubre. Lumago rin anya ang kanilang investment portfolio sa 489 bilyong piso nitong Nobyembre. Kaya magpapatuloy ang pagbibigay nito ng serbisyo kahit walang subsidiyang matatanggap mula sa pamahalaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Budget cut sa subsidiya ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth para sa susunod na taon, makikinabang pa rin ang mga Pilipino. Ayon sa isang mambabatas, ang budget cut sa subsidiya ng PhilHealth ay inilipat sa pagsasaayos ng mga specialty centers at regional hospitals. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes.
Iginiit ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na makikinabang pa rin ang mga Pilipino sa ginawang budget cut sa subsidiya ng PhilHealth para sa susunod na taon. Ayon kay Asidre, ang inalis na 74 billion pesos subsidy para sa state health insurer ay inilipat sa mga proyekto na magbibigay pa rin ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Partikular dito ang pagtatayo ng Philippine Cancer Center, pagkumpleto ng improvements at expansion sa National Kidney at Lung Center of the Philippines, at ang pagpapalakas ng specialty centers at regional hospitals. Bilang miyembro ng Bicameral Conference Committee, sinabi ni Asidre na tinimbang nila mabuti kung bibigyan pa rin ba ng subsidy ang PhilHealth, gayong kailangan muna nitong ayusin ang paggamit sa napakalaking pondo na hawak nila. Sabi pa ng mambabatas, mula 2014 at kahit na nagdaan na ang pandemya ay hindi nakaramdam ng pagtaas sa case rate o expansion ng benefits mula sa PhilHealth. Katunayan nitong Pebrero lang anya ginawa ang unang pagtaas ng case rate. Tinukay pa ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega na sa LGU, umaabot ng milyon ang utang ng PhilHealth sa mga maliliit na ospital dahil sa hindi agad nababayarang reimbursement. Kaya minsan, mismong lokal na pamahalaan na ang nagdaragdag ng pondo para tulungan ang mga lokal na ospital. Panawagan naman ni Zambales Representative J. Conghun sa pamunuan ng PhilHealth na kung hindi nila kaya gawin ang kanilang mandato ay umalis na lang sila sa pwesto. Ito si Catherine Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Porsigido si Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na mapabababa pa ang presyo ng bigas sa susunod na taon. Ayon sa kalihim, nais nitong maibaba pa mula sa kasalukuyang bentahan na 40 piso ang kada kilo ng regular o well-milled rice. Kaugnay nito humingi ng tulong ang kalihim sa iba pang lokal na pamahalaan sa Metro Manila para mapalawak ang mga kadiwa ng Pangulo, kiosks sa mga pampublikong palengke. Sa ngayon, nasa iilang palengke pa lamang ang may kadiwa ng Pangulo kiosk at hindi pa sakop ang iba pang lungsod. Ayon sa kalihim, nakikipag-usap na ito sa mga lokal na lider para mahikayat ang mga market masters na payagan ang kiosks sa kanilang palengke. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na inihahanda na ang paglulunsad ng Sulit Rice at Nutri Rice sa 2025 na magkakahalaga lamang ng 37 hanggang 38 kada kilo. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Department of Agriculture, epektibo ang naging pagtugon sa mga hamon sa sektor ng agrikultura ngayong 2024. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, mahusay pa rin na tutugunan ng kanilang ahensya ang mga problema sa sektor para matiyak ang seguridad ng pagkain sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Sa kabila ng kaliwat ka ng hamon na sumubok sa agri-sector ngayong 2024, kumbinsido si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na naging epektibo ang Department of Agriculture na matugunan ang lahat ng problema sa sektor at matiyak pa rin ang food security sa bansa. Sa panayam sa media sa isang pagtitipon, inilatag ng kalihim ang ilan sa tagumpay ng kagawaran ngayong taon mula sa maagap na solusyon sa El Nino hanggang sa walang tigil na pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa sunod-sunod na kalamidad. I think we've addressed yung mga kailangan gawin, ano? As far as this is concerned, we reacted quickly to all the calamities that we've faced. Ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, nagawa rin anyang mapanatiling stable ng DA ang presyuhan ng ilang pangunahing bilihin, gaya na lang ng bigas, sibuyas at asukal. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang malaking nabawas sa agricultural smuggling sa bansa dahil sa mga ipinatupad na polisiya ng kagawaran. Katunayan, sa loob lamang ng isang taon, 10 na ang mga importers na na-blacklist ng DA. Kontento rin ang kalihim sa naging tugon nila sa pagkontrol sa ASF, lalo na ang pagsisimula ng ASF vaccination at border control measures. Tuloy-tuloy na rin ang pagkapasinayan ng mga rice processing systems, solar irrigation projects, gayon din ang pagpapatupad ng agri-puhunan at pantawid program na kaakibat ng contract farming. Hindi rin nalimutan ang kalihim na banggitin ang kadiwa ng Pangulo program na nagbebenta na ngayon ng 40 pesos kada kilong bigas sa ilang pamilyan sa Metro Manila. Kaugnay nito, kumpiyansa naman Secretary Tiu Laurel na handa ng kagawaran para sa mas malawak na mga programa sa 2025. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, nasa kustodiya na ng Kamara si dating Mandaluyong Police Chief na si Colonel Hector Grijaldo. Ayon kay House Squad Committee Overall Chair Robert Ace Barbers, Disyembre 14 nang madetine sa detention facility ng Kamara si Grijaldo. Matatandaan na sa ika-13 pagdinig ng Quad Committee ay pinatawan ng contempt at ipinaaresto si Grijaldo dahil sa 4 na beses na hindi pagsipot. Nasa ospital si Grijaldo matapos operahan dahil sa rotator cuff syndrome at hiniling umano nito na ma-hospital arrest. Ngunit hindi anya siya pinayagan dahil ayon sa doktor ng Kamara at ng Philippine National Police ay nakakalakad naman ito at hindi kailangang maipasok sa ospital. Nang dumalo si Grijaldo sa pagdinig sa Senado, sinabi niyang pinilit siya ni co-chairs Benny Abante at Dan Fernandez na patutuhanan ng affidavits ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma hinggil sa reward system sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Mula noon ay hindi na siya humarap sa Quad Committee. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umakyat ng 2.7% ang personal remittance para sa buwan ng Oktubre ngayong 2024. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 3.42 bilyong dolyar ang naging remittance noong Oktubre, mas mataas kumpara sa 3.33 bilyong dolyar sa parehas na panahon ng 2023. Ang paglago ng remittance ay mula sa land-based at sea-based workers. Umaabot sa 3.8 bilyong dolyar ang cash remittance na idinaan sa bangko mula sa 3 bilyong dolyar noong Oktubre ng 2023. Ang mataas na cash remittance ay mula sa mga bansang United States, Saudi Arabia, Singapore at United Arab Emirates, habang ang Amerika ang may pinakamalaking bahagi ng overall remittance mula Enero hanggang Oktubre at sinundan ng Singapore at Saudi Arabia. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Binuksan na ng Malacanang sa publiko ang tradisyonal na Misa de Gallo at iba pang aktibidad. Sa Tara sa Palasyo, mararanasan ng mga Pilipino ang Christmas display na may masayang kantahan, masarap na pagkain at libreng carnival rides. Bukas ang Palace Ground sa publiko simula Disyembre 16 hanggang 23, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi para sa pamaskong aktibidad tulad ng kantahan, kainan at rides. Isinasagawa naman ang Misa de Gallo tuwing alas 4 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga. Kaugnay nito, inaanyayahan ng publiko tuwing gabi simula Disyembre 16 hanggang 23 para makisaya sa palasyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Trade and Industry sa Ilocos Norte, nasungkit ang 3 major awards sa Region 1 Sprints Awards 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Nayalap ti DTI Ilocos Norte dagiti tallo manipod itindem ang major awards iti Region 1 Springs Awards 2024 anaangay iti Disyembre 12 aging iti 13 2024 iti Santiago Cove, Santiago, Ilocos Sur.
segon iti DTI Ilocos Norte. Dagiti pamadayaw ket 1 DTI Award, Best Business Development Unit Award ken Bright Idea Award. Nagunod ti ahensya dagiti pamadayaw by the outstanding performance, timely compliance, very satisfactory rating dagiti kliyente, contribution ti SME Development Division, panagduras dagiti MSMEs ken ti DTI On-Air usaping consumer tayo program. Inyawat da DTI Regional Director Attorney Raymond Panhon ken Assistant Regional Director Merly Membrere, dagiti pamadayaw ken ni DTI Ilocos Norte Provincial Director Ami Galvez, Mr. Dominador Alberto iti Consumer Protection Division ken ni Miss Maria Corazon Racela iti Business Development Division. Gapu iti pamadayaw imbasing ken ni Pide Galvez ken iti Sibubugela DTI Ilocos Norte idagtultuloy a serbisyo na para kadagiti kliyente, partner agencies ken dagiti stakeholders. Manipod Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Department of Trade and Industry, Region 1, mas pinaigting na ang market monitoring bago ang Pasko. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Iti panangikagumaan ang mga ipasigurado iti kanatalged dagiti konsumidor ken patas a panagtagilako. Nangisayang ka ti Department of Trade and Industry Regional Office 1 ken La Union Provincial Office tinaingat ang panangipatungpal ti monitoring ken enforcement ngayon dalwan ni Regional Director Raymond Panhon. Binisita ti inspection team dagiti na dumadumang establishmento ti negosyo iti syudad ti San Fernando anay pamaysa kadagiti aglaklako ti LPG, vapes, Christmas lights ken appliances. Kang runa na panggap ti inspeksyon ket tapno mga panagnagan ti panagtungpal kadagiti pagalagadan ti kinatalged, kalidad ti produkto ken linteg ti patas a panagtagilako. Mitikuloso a sinukimat ti grupo dagiti etiketa ti produkto, sertifikasyon ken presyo tapno masigurado atong tungpalan da dagiti paganurutan ti DTI. Impaganatget ni Director Panhon ti kinapateg ti panagbantay dagiti konsumidor, indagadag na pay ti publiko nga agbalinda man nagpanunot ken anad no gumatang da nang runa no panawan ti bakasyon. Itultuloy ti DTI Region 1 a paingatan ti panagmonitor da iti merkado tapno masalakniban ti interes dagiti konsumidor ken maitandudo dagiti fair trade practices iti rehiyon. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo. At kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, Eastern Samar State University, nakapagtala ng 7 bagong mga abogado mula sa naturang universidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Malipayon nga ginanunsyohan ni Eastern Samar State University ano sa naliwat nga pagdarag-anan ng universidad han makaproduserhin 7 nga bag-o nga mga abogado ha September 2024 Philippine Bar Examinations. Base ni gingawas nga resultan Supreme Court December 13 nakapagtalahin 3,962 nga mga bag-o nga abogado ha kabugusan nga 10,472 examinees nationwide o may ada national passing rate nga 37.84%. Aadi ang 7 new lawyers and ESO, Attorney Mark Philip Alegre, Attorney Mirasol Cabaging, Attorney Arnaldo Caspe, Attorney Nicasio Nadunsa Distinguido Jr., Attorney Jason Espeso, Attorney Jason Hiroy, nga Attorney Marineth Madulid Pombo. Nabaruan nga Attorney Alegre no sang instructor ha College of Computer Studies ha ESO Main Campus, samtang hi Attorney Espeso inasa nga engineer o hiaiton information officer han DPWH Eastern Samar. Tikang ha RP Borongan Pen Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, bayan ng Hinundayan sa lalawigan ng Southern Leyte. Nakamit ang stable internal peace and security condition. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot.
Formal na nga gideklara nga naa sa Stable Internal Peace and Security kun SIPS condition ang hinundayan Southern Leyte dili pa lamang dugay. Gidambungan ang seremonya sa deklarasyon sa mga sakop sa Philippine Army, Philippine National Police, Provincial Government of Southern Leyte ug lokal nga panggamhanan sa hinundayan sa panguna ni Municipal Mayor Evelyn Lee. Gitaho nga naangkon sa hinundayan ang SIPS status human sa malampuson nga pagpahigayon sa local peace engagement ngadto sa level sa komunidad ug ang epektibo nga multi-sectoral commitment sa kalinaw ug seguridad. Samtang dungan sa deklarasyon usa ka Memorandum of Understanding ug Pledge of Commitment ang gipirmahan nga naglatid sa mga tahas ug mga responsibilidad aron masiguro ang epektibo nga law enforcement operations ug mamentenar ang SIPS condition. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Alzon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod. At kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mula naman sa Cagayan de Oro, ceremonial interment isinagawa sa City Memorial Park para sa pag-alala sa mga biktima ng bagyong Sendong ng Cagayan de Oro City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Agig paghinumdum sa mga biktima sa tropical storm Sindong 13 na katuig ang milabay, usa ka ceremonial internment ang gipahigayon sa City Memorial Park alang sa wala pa mailang nga 200 kapin ka missing nga mga biktima nga gipasigdahan sa lokal nga panggamanan ning Dakbayan. Ang ceremonial internment inubanan sa kaasurugan sa misa. Ang gipahigayon kagahapong adlaw sa may bag-ong City Memorial Park, Disyembre 16 sa may alas 9 antak mas buntag. Kahinumduman nga gisiguro sa kagamahan ng lokaling Dakbayan nga mahatagan og disinti og saktong kapahulayan ang mga biktima taliwala pa man sa kabaguan o redevelopment sa kanhi Bulinsiri Public Cemetery. Mismo si Mayor Rolando Clarix Oy ang nangulo sa maong paghinumdom uban ang nagkanlaing mga hutong o mga relihiyosong grupo dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Subay niini gihangyo ni Mayor Rolando Clarix Oy ang katawhan sa Dakbayan sa paghalad usab ug pag-ampo ngadto sa mga nabiktima sa maong katalagman. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. 500 benepisyaryo ng KKB Cash for Work Program nakatanggap ng kanilang buwanang sahod mula sa payout ng DSWD Region 9. Higit 2 milyong piso na ipamahagi ng ahensya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Ya recibí el 500 mga benepisyaryo del Kalahi Seeds Kapangyarihan at Kaunlaran sa Barangay o KKB Cash Forward Program con el día sueldo para na mes de nobyembre estaba na payout ya conducí al Department of Social Welfare and Development o DSWD Region ay na Ciudad de Zamboanga resentamiento. Alcanza na más de 2 milyon de peso ella pwede dale el mencionado ahensya para na mga benepisyaryo del programa donde tiene sila 381 de peso daily minimum wage kada dia. Incluido na mga benepisyaryo del Cash Forward Program, aquel magayadali di ila servisyo na opisina del DSWD Field Office 9, City Health Office, City Social Welfare and Development Office, Zamboanga Peninsula Polytechnic State University, IDEP and Division of City Schools. Objeto con este programa del DSWD ay dali temporaryo trabaho para na mga estudyante, magaya gradua na kolehiyo y mga pamilya apektado del desastre. Desde aking siyudad de Zamboanga, este si Justine Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Iligan City kinilala bilang pangalawang pinakamayamang lungsod sa Northern Mindanao. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir.
Ang dakbayan sa Iligan giilang ay ikaduhang labing adunahang nga syudad sa Northern Mindanao karon bag-o sa Commission on Audit o COA sa bago lang nga annual financial report para sa tuig 2023. Malipayong kini nga gipahibalo sa kasamtangang administrasyon sa dakbayan sa Iligan nga si Mayor Frederick W. Siao. Kinsa nagpakita og progresibo alang sa mga kabtangan ug kita sa nasangkit nga lokal nga kagamhanan. Positibo kini nga balita alang sa tibok Iliganon nga nagpakita sa pag-uswag sa ekonomiya sa dakbayan ilabi na sa natad sa negosyo ug turismo tungod usab sa mga nanganging programa nga gitanyag sa LGU Iligan. Dili lang sa mga lumulupyo niini kundi lakip na sa ubang mga silingang nasod. Samtang nagpadayong gihapon ang paghangdom sa usa ka buwan nga kasaulugan sa Paskuhan sa Iligan 2024 tungod kay ang mga turista gikan sa laing-laing probinsya daw nadani sa tema sa Magical Light sa dakbayan alang sa Pasko. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang mga segmento, ang business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Magtutulungan ng Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI upang pahusayin pa ang agricultural exports ng Pilipinas at matugunan ang mga hadlang sa merkado. Nilagdaan ng dalawang ahensya ang Memorandum of Agreement o MOA na naglalayong pataasin ang export sales ng mga pangunahing bilihin. Kabilang dito ang saging, mangga, at seaweed at isusulong din ang mga high-value crops tulad ng kape at kakao. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin din ng partnership na palakasin ang posisyon ng bansa sa mga pandaigdigang pamilihan. Noong Setyembre ng taong 2024, umabot sa $492.6 million ang agro-based exports o 8% ng kabuuang export ng Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kasama sa inisyatiba ang mga stakeholder ng pribadong sektor kabilang ang Philippine Exporters Confederation Incorporated at ang Philippine Food Processors and Exporters Organization Incorporated. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, kinansela naman ng Monetary Board ang rehistrasyon ng PhilExpress International Remittance and Delivery Services Incorporated bilang money service business. Ayon sa Resolution number 1209 na inilabas, inaprubahan ng Monetary Board ang pagkansela ng rehistrasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa naturang remittance business. Ang kanselasyon ay nag-ugat sa paglabag ng PhilExpress sa probisyon o kinakailangan sa ilalim ng Section 901-N ng Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions na may kinalaman sa pagpapatakbo bilang isang money service business. Ngayong taon, nakapagkansela na ang Monetary Board ng 7 lisensya mula sa financial institutions. Ito ay ang Absolutely, iRemit, Forenex Incorporated, Nico FX,
Atom Trans, Coinville at B-Express. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagwawakas ng ating segmento na itala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang $3.7 billion na surplus sa ikatlong quarter ng taong 2024. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isa itong malaking pagbawi mula sa $524 million na deficit sa kaparehong panahon noong taong 2023. Sa inilabas na statement ng BSP, ang positibong BOP ay resulta ng malaking pagtaas ng net inflows sa financial account kahit pa nagkaroon ng mas malawak na deficit sa current account. Mula Enero hanggang Setyembre, umabot na rin ang BOP surplus sa $5.1 billion, mas mataas kumpara sa $1.7 billion na surplus sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Matatandaan na sa ikatlong quarter ng 2023, umabot sa $5.7 billion ang current account deficit, katumbas ng 5.2% ng gross domestic product o GDP. Paliwanag ng Central Bank, ang mas mataas na deficit ay dulot ng mas malawak na agwat sa trade goods at mas mababang net income mula sa trade and service at primary income accounts. Sinabi ng BSP na bahagyang napigilan ang pagtaas ng deficit dahil sa pagliit ng goods trade deficit at mas mataas na kita mula sa primary at secondary income accounts. Inaasahan ng BSP na magpapatuloy ang pagbawi ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa mga pandaigdigang hamon sa merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente, muli magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Tutungo ng Korea si Kevin Kiambao para maglaro sa Korean Basketball League o KBL. Isang araw pagkarang matalo ang koponan ni Kiambao na De La Salle University laban sa University of the Philippines 66-62 sa Game 3 ng UAAP Men's Basketball Finals, inanunsyo ni Kiambao ang kanyang susunod na hakbang at yan ay maglalaro ito para sa Goyang Sono Sky Gunners sa Korea. Sa isang social media post, pinasalamatan ni Kiambao ang kanyang mga coach, teammate at Lasallian community para sa kanyang oras sa Green Archers. Sinabi din nito na ang kanyang paglalaro sa Korea ay isang hakbang para sa kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Si Kiambao ay isang two-time UAAP Most Valuable Player kung saan nakuha niya ito sa season 86 at 87. Pinangunahan niya din ang Green Archers sa kampyonato ng UAAP Season 86 nitong nakalipas na taon. Sasamahan ni Kiambao sa Korea ang kapwa Pilipino na sina Carl Tamayo, SJ Bilanghel, Ethan Alvano, magkapatid na Juan at Javi Gomez de Leaño, Migs Oxon, Justin Gutang at Calvin Epistola bilang Asian Imports. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ikalawang sunod-sunod na torneo, tinanghal si Jude Garcia ng Criss Cross bilang Most Valuable Player sa 2024 Spikers Turf Invitational Conference.
Pinangunahan ng 5'11" outside spiker na si Garcia ang torneo sa elimination round nang may kabuang 150 puntos mula sa 132 attacks, 14 na blocks at 4 na service aces. Hindi lamang highest pointer ang 26 anyos na produkto ng Far Eastern University, kundi most efficient player din, kung saan mayroon itong 53.88% success rate habang maganda din ang kanyang depensa kung saan nasa ikapitong pwesto ito na may 47.28% efficiency rate. Samantala, ang mga rising stars ng King Crunchers at Savage Spin Doctors na sina Nico Almendras at Shawi Caritativo ay kapwa pinangalanan bilang Best Outside Spikers. Sina Gian Glorioso ng Criss Cross at Giles Torres ng Savage ay ginawaran bilang Best Middle Blockers. Nakopo naman ni Drix Saavedra ng Far Eastern University DN Steel ang Best Opposite Spiker pagkaraang makuha ang ikalawang pinakamaraming puntos na may 133. Kinumpleto naman ang Spikers Turf Elite Team ni na Vince Lorenzo ng Signal at Ish Polvorosa ng Criss Cross. Pinangalanan bilang Best Libero si Lorenzo habang pinangunahan naman ni Polvorosa ang setting department. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha muli ng University of the East ang titulo sa ika-4 na sunod-sunod na pagkakataon sa UAAP Women's Judo Tournament na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Maynila. Pinangunahan ng graduating Lady Warrior na si Maria Vanessa Dayao ang heavyweights sa ikalawang araw ng UAAP Season 87 competition na kumuha ng lakas mula sa naging most valuable player na si Leia Jane Lopez at ang nalalabing lightweights sa pagbubukas ng torneo. Naselyuhan ng 25 anyos na si Dayao ang kampyonato laban sa kanyang sparring partner na si Ayesi Ann Ramos sa pamamagitan ng isang Tate Shiho Gatame sa 2 minuto at 15 segundo sa kanilang minus 70 kilogram finals. Napalawig ng Lady Warriors ang kalamangan dahil sa 1-2 finish at lalo pa itong lumayo kung saan sina Nicole Javierto at Cristina Resente ay umabot din ng finals sa minus 78 kilograms at minus 63 kilogram categories ayon sa pagkakasunod. Walang kaduda-duda ang huling resulta dahil sa mga nauna ng nakopong gintong medalya ni na Lopez sa minus 48 kilogram category, Season 85 standout Jo Marie Hart Rafael sa minus 57 kilogram category at graduating Maylene Matias sa minus 44 kilograms kasama pa ang bronze medal ni Jen Rose May Obeja sa minus 57 kilogram category. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ibinunyag ni Chelsea Manalo na representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2024 na maraming oportunidad ang nagbukas mula nang irepresenta ang bansa sa nasabing pageant. Ayon kay Chelsea, maraming oportunidad ang pumasok sa kanya ngayong taon. Katulad ng showbiz, hosting, modeling international, theater, singing at iba pa. At hindi nalalayo ang mga oportunidad na iyon kay Chelsea dahil nga matagal na itong professional model bago ang kanyang beauty pageant stint. Gayunpaman, ipinahayag ni Chelsea na gusto rin niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho kasama ang Miss Universe Philippines Organization or MUPH para sa kanyang advokasya na pagtulong sa mga kabataan. At syempre bilang kauna-unahang black woman na kumatawan sa Pilipinas sa Miss Universe, malaking karangalan umano ang kanyang bagong international title. Samantala, umaasa naman ang beauty queen mula sa Bulacan na ang susunod sa kanyang trono sa Miss Universe Philippines ay magiging isang babae na malakas, matatag, may puso at dignidad ng isang Pilipina. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, lagi tayong mag-iingat sa mga nababasa natin online dahil may isa na mga celebrity ang biktima ng fake news. Ang latest victim ay ang TV host at actress na si Karil at nakaladkad pa ang It's Showtime host na si Vice Ganda. Ang nakalagay kasi sa title ng naturang Facebook post ay quote-unquote, Vice Ganda nag-alay ng mensahe sa burol ng co-host sa It's Showtime na si Karil Padilla. Ang mababasa sa caption nito ay sa kabila ng kalungkutan, nagbigay ng touching na mensahe si Vice Ganda para kay Karil sa burol ng kanyang co-host. Ngunit matalino na ang ating mga netizen at kanilang tinawag ang pansin ng nag-upload ng naturang content at nakiusap na itigil na ang paggawa ng ganitong uri ng balita. Samantala, wala pang pahayag ang dalawa sa naturang insidente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli natin chika for today, inamin kamakailan ng action star at public servant na si Senator Bong Revilla na mayroon itong anak sa labas. Sa MediaCon ng kanilang weekly action comedy series na Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis Season 3, napag-usapan ang tungkol dito. Ang natanong kay Senator Bong ay kung may pagkakataon na bang may nagpakilala sa kanya na anak pala niya. Sagot ni Senator Bong, quote-unquote, well, kung talagang syempre, tanungin mo kung sino ang nanay, di ba? Kung dumating ang ganun pagkakataon, ipa-DNA mo. Dahil kung talagang anak mo siya, dapat panagutan mo yon. At tila na hot seat na dulas at kanyang inireveal na may anak ito sa labas. Sabi niya, quote-unquote, alam nila niyon kung ano yung totoo. Meron at makikilala nyo rin kung sino sila. Pagdadagdag pa niya, hindi mo naman pwedeng itago iyan. Unfair iyon para sa mga bata. Kapag anak mo, aakuin mo, dugo mo iyan at hindi ko ikinahihiya yan. Yan yung kanyang panghuling mensahe sa nasabing MediaCon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa paikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT, yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo kay Stephanie Vicente, sa balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating showbiz balita kay Mama JT, sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news, sa ating executive producer ngayong araw na ito kay Jerome Toledo, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.